Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat ng mga nakikinig doon at sumusubaybay dito sa KKK. Kape, Kwento at Kaalaman. Nandito na naman kami ng aking very beautiful sister. Yan, si Ate Lala. Ako naman si Ate Chat. I would just like to say hi to my, matchy-matchy kami ngayon. Yes, diba? kasi diba twinning kami ngayon? Twinning, oo. Hindi kami kambal, ha? Oo. Guess nyo na lang po kung sino mas matanda sa amin. Anyway, maraming salamat at kasama nyo na naman kami ngayong hapon, isang buong oras ng kapihan, kwentuhan, at para madagdagan ang kaalaman. Tungkol saan nga ba ang ating theme para ngayong hapon, Ate Lala? Maganda ang theme natin ngayon. Ang theme natin ngayon ay pakikiisa sa Diyos. Wow, gusto ko yan. Last week, kasama natin si Kuya Ariel at Ate Mia. Pinag-usapan nila ang pakikiisa sa kapwa. Ngayon naman, pakikiisa sa Diyos. Malalaman natin ngayong hapon paano natin iintindihan ang konseptong ito. How can we be one with God? Yan. Para mas lalo natin maintindihan ang pakikiisa sa Diyos, pakinggan natin si Deacon Dennis Magdayo para sa Gintong Ugnayan ngayong hapon mula sa Awit Kabanata 148, talata 1 hanggang 13. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siyang may utos na kayo'y likain. Kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag, kanilang kinalagyan. Hindi magbabago, magpakailan paman. Purihin niyo si Yahweh, buong sanlibutan. Maging dambuhala nitong karagatan. Ulan na may yelo, kidlat pati ulap, malakas na hangin, sumunod na lahat. Pagpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-ukol. Mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy. Hayop na maamo at mailap na naroon. Maging hayop na gumagapang at mga ibon. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Sa ngalan ni Yahweh magpupuri ang lahat. Ang kanyang pangalay pinakamataas. Sa langit at lupa'y kaluwalhatiang ganap. Awit 148, talata 4 hanggang 13. Maraming salamat, Deacon Dennis Magdayo, para sa iyong Gintong Ugnayan. Napakaganda ng pagbasa ni Deacon Dennis as always, no? At lalong maganda dahil yung mensahe niya ay talagang sakto sa pakikiisa sa Diyos. Bakit? Kasi sa binasa niya, sinabi niya na lahat ng creation ni Lord, di ba? Even the sun, the moon, the stars, lahat tayong creation, dahil isa tayo sa Diyos, we are one with the Lord, we are also one in praising Him. Di ba? And gusto ko lang nga i-share din mula doon sa awit ngayong hapon na kapag meron tayong personal na relationship sa Panginoon, pag kinikilala natin ang Panginoon at binabasa ang Kanyang salita, we cannot help but praise Him. Yes. Diba? Yun ang bukang bibig natin. Kapag kung ano ang nasa puso natin, kung ano yung minimeditate natin, yun din ang bukang bibig natin. Yes. Kaya, I encourage you na magkape. Hindi lang kape ganito, ha? Pero kape. Kausapin ang Panginoon everyday. Kapag kinausap po natin ang Panginoon everyday, makikiisa po tayo sa Kanyang layunin, makikiisa tayo sa Kanyang puso.
dahil ang puso ng Panginoon ay para sa ating lahat. Gusto niya na malaman natin kung gaano niya tayo kamahal. Oo. Sa susunod nating segment, pakinggan natin si Sheikh at ang kanyang guest na si Sister Lourdes Lim para sa ating pananaw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJB 1458 Radio Calabarzon. Ang tema ng ating pag-uusapan ngayong hapon ay pakikiisa sa Diyos. Kailangan natin maisapuso at maintindihan ang ibig sabihin nito at bakit ito mahalaga. Kaya naman ang mga kasama natin sa hapon na ito ay isang tapat at dedikadong ministeryo ng Panginoon. Kabilang siya sa ushering ministry ng Cathedral of the King at isa sa mga unang taong makikita mo talaga sa pagpasok sa simbahan na nakangiti at buong puso kang i-welcome. Walang iba kung hindi si Tita Lu Lim. Magandang hapon, Tita Lu! Hello, Sheikh. Magandang araw sa iyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig nood. Maraming salamat sa pagkakataon na makapag-share ako dito sa KKK. Magandang hapon. Magandang hapon, Tita! Okay naman ako, medyo busy, pero syempre pagka may mga ganitong pagkakataon, kailangan pagbigyan natin ng oras, diba? Okay Tama. lang naman. Thank you. Thank you, Tita. Tita, nabanggit ko, no, part kayo ng ushering ministry. For how many years nga ako ulit, Tita? Naku, matagal na. 1990 pa yata ako. Magallanes pa, so ilang dekada na, no? Commitment talaga. And very in line sa topic natin, Tita, ngayong hapon, no? Kasi pakikiisa sa Diyos. And through those years, you were one with the Lord po, no? Ngayon, Tita, para sa iyo, ano ba ang ibig sabihin ng pakikiisa sa Diyos? Sa aking pagkakaintindi, ang pakikiisa sa Diyos ay ang pagsunod sa mga salita niya, ang pagpili at paggawa ng mga bagay na ikinalulugod niya, saka yung pagtitiwala ng buo sa Kanya, at saka ang pagtupad ng anumang layunin na meron siya para sa buhay natin, na may kaugnayan para sa pagsulong ng Kanyang kaharian. Paano ba natin ito mapapasamuhay? Kasi baka naman sabihin, madali lang yun sa inyong sabihin. Kasi, okay kayo, ganyan. Pero paano yun sa mga panahong mahirap o may laban tayo sa buhay? Paano nga ba tayo susunod sa Panginoon? Yeah, pero bago ko sagutin yan, balik muna ako saglit dun sa definition, yung pagsabi sige. ng pakikiisa. Kasi alam mo, sa totoo lang, malayo pa talaga ako dyan sa pinaka-level na sinasabi ko na ano yung pakikiisa sa Kanya. Kasi naman, di ba, bilang tao, marami akong nagagawang pagkakamali, may mga kapalpakan din. Tapos, syempre, nalulungkot ako. Pero mabuti na lang talaga kasi yung halaga natin bilang tao ay hindi siya nakabase dun sa kung ano yung mga nagawa natin or ano yung hindi natin nagawa. Hindi kung ano yung pagtingin ni Lord sa atin. Kaya naman, diyan ako humuhugot ng pag-asa na sa tuwing may mga nagagawa akong mali, meron akong pagkakataon na binibigay ni Lord para bumangon sa pagkakamali at kaya bumawi at saka makapag-umpisa ulit. So, yun. So, kasi baka kala nila ang perfect na lang yung definition. Ganun din ako. Pero sa totoo lang, hindi. So, yun. Disclaimer lang ako dyan. Okay. So, balik tayo dun sa tanong mo, Sheikh. Yung mga panahon na nahihirapan, nalulungkot, kung may kinakaharap na magiging laban, ay ito yung mga times na nakikita ko na kung ang pakikipagkaisa sa Panginoon ay yun na lang ang tanging nating magagawa. Sa tingin ko, yun ay sapat na. Kasi wala naman tayong ibang kakapitan kundi siya lang. Pero si Lord, hindi rin siya magician na aalisin ka doon sa sitwasyon mo, sa gitna ng pagsubok na pinagdadaanan mo. Instead, hahayaan ka niyang magstay doon sa situation mo, but He will make sure na equip ka na makayanan mo at mapagtagumpayan mo ng katauhan mo, yung mga pinagdadaanan mo. Tsaka after niyan, may dagdag kasi mas matibay ka na ngayon kaysa sa dati bago mo napagdaanan yung pagsubok na yun. So, kahit ano pa yan, si Lord hindi siya mag-fail sa akin. Talagang proven ko yan over the years na nakilala ko siya.
Dahil tita, feeling ko, no, over the years talagang bilang Kristiyano, marami tayong pwedeng ikwento kung paano talaga buhay ang Panginoon sa buhay natin. Ngayon tita, may testimonya ka bang maibabahagi patungkol sa iyong pakikiisa sa Kanya ngayong hapon? Meron lang akong mga dalawa na i-share na siguro hindi to alam ng karamihan Para ma-explain ko lang or mapakita ko lang kung ano ba yung magagawa ng pakikipagkaisa sa Panginoon. Matagal na walang connection. So biglang nagkaroon ng Facebook. So ito na, nag-a-add ng mga kaibigan. So nag-chat-chat na kami. Ang daming nagtatanong sa akin kasi nung high school ako, medyo may honor, ganyan. Tapos nang nag-board exam sa medtech, medyo nagkaroon ng place sa board. So alam mo yung expectation ng mga tao na dapat successful ka according dun sa definition nila ng success. Tapos yung pinanggalingan ko pa ng place, kultura doon yung dapat pag medyo performer ka, dapat mag-abroad ka, o dapat ang course mo yung para mga tipong doktor, yung mga ganyan. So, ang daming nagtatanong sa akin, ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka naging doktor? Bakit hindi ka wala ka sa abroad? Bakit dyan ka lang sa ganyan, sa manya? So, parang sabi ko, ang dami naman nilang tanong. Sabi ko, kailangan ko bang magpaliwanag na masakit ako? I had to work my way sa pag-aaral ko, ganyan, para makatapos lang. Hindi ko naabot yung expectation nila. Tapos parang, sa kakaganon nila, parang stress ako. Sa isip ko din, sabi ko, bakit nga ba nandito ako? Ba't nga ba hindi ako naging doktor? Bakit nga ba? Parang na-question mo na yung sarili mo. Tapos marami akong problema sa documents. Tapos, bakit nga ba? Parang nagkaroon ako for a while ng pagdududa. Pero alam mo, parang in-impress sa akin ni Lord na hindi mo naman alam kung ano ang buhay mo, kung nandun ka, kung ganito ang nangyari sa'yo, hindi mo alam. So, dahil dito kita nilagay, dito kita pinland, so mag-bloom ka kung saan kita nilagay. Parang ganun yung in-impress sa akin. So, kung anong meron ka, gamitin mo, para maging blessing ka dun sa mga tao na sa paligid sa'yo. And that's what I did. Kasi, nung ma-impress sa akin ni Lord, nagkaroon ako ng peace na, sabi ko, Lord, nagtitiwala talaga ako sa'yo ng buo. So, parang yun yung, sa akin, yun yung version ng pakikisa ko sa Kanya. Nagtitiwala ako doon sa plano niya sa akin. Kahit taliwas yun sa mga in-expect ng mga taong sa akin. So, kaya nagkaroon ako ng peace magmula noon. Minsan naiisip ko rin siya, pero ang binibigay sa akin ng Lord na assurance is that hawak kita, alam ko ang ginagawa ko sa buhay mo, basta magtiwala ka lang, ganyan. May purpose ako sa'yo. So, yun, I just count my blessings, tapos okay na ulit ako, yan. So, isa yun. Talaga nakaka-stress yung yung peer pressure, yung sinasabi ng mga tao, dapat ganito ka. So magmula nun, parang naisip ko, ayokong i-define yung pagkatao ko, kung paano yung standard ng iba. Ang mahalaga sa akin, ano ang tingin ni Lord sa akin. Ganun talaga yung pinangahawakan ko. Kasi, syempre, kung titignan mo yung expectations ng iba, kung may itsura mo, marami pa magiging insecurities. Pero kung iisipin mo, ano ba ang halaga ko sa paningin ni Lord, doon magkakaroon ako ng assurance, magkakaroon ako ng confidence. Yan. Yan. Tapos yung isa, ito yung sa family ko naman. 2007, nanganak ako sa bunso ko, kasi apat yung anak ko, sunod-sunod sila. Nanganak ko sa bunso ko, January. Tapos ng March, namatay ang father ko. Malaki yung regret ko kasi hindi ako nakapag-spend time sa family ko kasi nasa Cebu sila, nandito ako sa Manila. So, yun. So, hindi ako nakapag-communicate na ako sa mama ko. Tapos, noong July, nakatanggap ako ng call galing sa doctor. Sabi niya sa akin, ang mama ko may sakit. Nag-ubo siya ng ubo, so naka-x-ray siya. So, sabi niya ni Doc, ang mama mo is meron siyang lung cancer, stage 4. So, ano ba kung balita na ko? Parang, so, hindi talaga ako hindi ako makagalaw. But anyway, sa goodness ni Lord, nagawa namin ng paraan na yung mama ko makarating dito. Tapos, September. So, November, nag-pass on siya. So, yun din. Tapos, ito na, meron akong maliit. May binibreastfeed ako na maliit. Tapos, imaginin mo yung
Dadali namin yung bangkay all the way doon sa Cebu. Kasi syempre gusto niya doon siya malibing eh. Tapos dala-dala ko yung mga anak ko maliliit. Ang hirap ba mag-travel kasi ang papunta sa amin, air, land, and sea ang travel namin. Tapos ilang oras yun. So doon, so okay na, no? So maayos na namin yung mama. Just bumalik kami dito. Ito na, mga siguro after 2 weeks, November 28, 4 a.m., naka-receive na naman ako ng call. Tumawag yung aking pinsan. Alam mo, dinidescribe niya sa akin yung kapatid ko, nakabitin, kasi nagbigti siya. Alam mo yung grief ko dun sa mother, yung postpartum ko na issues, tapos Sunod-sunod. sa father ko, na hindi ako nakapag-spend ng time, yung sa mama ko. Tapos yung kapatid ko, hindi ko siya maisip bakit siya nag-suicide. Kasi sobrang nag-breakdown talaga ako. Tapos mabuti na yung asawa ko, supportive, Kumbaga siya yung talagang naging naging sandigan ko ng mga panahon na yun. Apo. Tapos, hindi rin ako makauwi. Sa pagagaling lang namin doon, syempre magastos, may mga anak ako, wala akong helper. Lahat, halos ginagawa ko, siguro work yung asawa ko. Tapos, after ilang years naman, may tumawag na naman, madaling araw na naman yung sister ko. Namatay naman yung isang brother ko, ganyan. Apo. Biglaan din. Kaya alam mo, magmula nun, Chef, nakaka-phobia ako ng mga calls, ng mga early mornings. Yeah. Kasi iniisip ko, ano na naman kaya ito. But, you know what, through it all, naramdaman ko yung hawak ni Lord. Kaya sabi ko, Lord, ito siguro yung reward mo sa akin. Na talagang all these years, sinisik ko talaga siya. Although maraming times na nag-fail ako. Pero tinatry ko talaga ang best ko na mag-stay ako kung nasaan siya. Kaya etong church, ang pinaka anchor ko. Kasi hindi ko man nakikita si Lord. Andun yung kapatiran eh. So sila yung representation ni Lord. So meron ako magawa para sa kanila kung wala naman ako magagawa para kay Lord. So hanggang sa yung husband ko, nagka-heart attack 4 times. 4 times siya nag-heart attack. And nakita mo naman nag-survive siya. Yes, So si Lord was so sobrang faithful to take care of our needs. Yung habang wala siyang work, provide niya kami. So, yun, kaya nakita ko, alam mo yung dumadating sa point na parang hindi lang yung utak mo ang pagod, kundi yung katawan mo, tapos yung emotions mo, sobrang na-drain ka, sa dami talaga nang dumating sa'yo, na hindi mo na alam kung paano ka mag-respond. Pero si Lord, siya talaga yun, naisip ko nga yung footprints in the sand na yung parang kinakerry ka ni Lord para hindi ka na mahirapan. Tapos lagi kong naiisip yung care niya. Sabi ko, naku, grabe naman si Lord. Parang doon ko lang naisip na ito pala yung reward ko sa pag-stay sa Kanya. Nung mula nang dumating ako sa church, hindi ako umalis. Hindi ko alam ilang Sundays pa akong nag-absent. Usually hindi Tapos kahit bagong panganak ako, nagsiserve ako. Kasi masaya talaga ako sa ginagawa ko. Siguro ko nakita na si Lord talaga, sobra-sobra siya talaga. Kumbaga, siya ang portion ko. Of course, may asawa ko, may anak ako, fulfilled ako sa area na yan. Pero iba si Lord pag nag-fulfill sa'yo. Nandun, kumbaga, sakop niya lahat. Yes, yung mga pagkukulang mo. Tapos hindi siya tumitingin sa mga weakness mo. Tanggap ka niya whatever and whoever you are. Yun, kaya yun yung mga dalawang outstanding lang. Actually, marami pa pero for constraints of time. Yun. Grabe, tita. Medyo Thank you, tita, for sharing those stories. Number 1 is yung peer pressure. Number 2 is kung paano ka talaga kumapit kay Lord kahit sunod-sunod na yung parang I cannot imagine po yung position na you were during that time. Pero salamat po at hindi kayo bumigay kay Lord. Ngayon, tita, dahil kulang na rin tayo sa oras, kahit isang word or maikling words of encouragement sa ating tagapakinig ngayong hapon. Okay. Ang encouragement ko lang doon sa mga nakikinig na nanonood ngayon, piliin nating makiisa kay Lord kasi ang gandang investment nito sa kaluluwa natin. So, kung meron man tayong nakikita na minsan mga pagsubok, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan ng mga nakikinig at nanonood ngayon. I'm sure kanya-kanya kayong version ng pagsubok. Pero mas lalo pa tayong kumapit kay Lord kasi
ang nakita ko doon is, kapag napagtagumpayan natin yung pagsubok ngayon, magiging okay ka doon sa mga susunod din. Tsaka ang maganda doon, magagamit mo yung pinagdadaanan mo ngayon para yung iba, mas strengthen mo, magiging blessing ka po na sa paligid mo. Kasi di ba, yung nga sabi ko sa kanina, early on, ang isa sa mga pagkakaintindi ko sa pakikiisa is yung ma-fulfill mo yung calling mo sa kingdom niya. Apo. So, kung ano man yung binigay ni Lord sa'yo na pagsubok, i-take advantage natin yung mga natutunan natin doon. Tapos, yung mga strength na na-derive natin from that and yung wisdom para magamit natin para sa iba. Huwag tayong mawala ng pag-asa at higit sa lahat, huwag tayong magtampo kay Lord. Kasi si Lord, alam na alam niya talaga yung ginagawa niya. Never siyang magkakamali. Pag hinahayaan niya magka-problema tayo, gusto niya tayong matuto eh. Gusto niya ma-appreciate natin. Tsaka yun, maging appreciative tayo talaga, maliit man o malaking bagay. Kasi malaking tulong yung grateful ka sa puso. Hindi siya nakaka-stress. Yung imbis na makita mo yung negative, tingnan mo kung anong maganda out of this para hindi tayo ma-stress. Yun lang. Correct. Always look at the brighter side of things. And salamat, Tita Lu, at iniwan nyo kami with a message na piliin nyo na makiisa sa Diyos araw-araw. No? Salamat muli, Tita Lu, sa iyong kwento ngayong hapon na ito at pagpalain ka pa at iyong pamilya ng lubos-lubos pa. Ngayon, ito po muli si Shekinah, mga kasama natin. Tandaan nyo, tayong lahat ay pinagpala ng may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos. Paalam. Maraming salamat, Shek at Sister Lu, sa pag-guest sa ating pananaw portion. Ang galing ng patutuon ni Sister Lu. Salamat at ipinakita mo kung paano ka nakikiisa sa Panginoon. Sa hirap at lungkot, sa ligaya. Yes. Kapag nakiisa nga tayo sa Panginoon, alam natin na nasa tamang daan tayo at hindi tayo mawawala sa tamang daan. Paano ba tayo makiisa sa Diyos? Sa iyong testimonya or sa buhay mo ngayon, paano mo siya ipamamuhay? Isang paraan dyan ay manalangin sa Diyos regularly. Diba? To spend time with Him daily. Kasi kung talagang gusto natin maging kagaya niya, kung gusto natin makuha yung karakter niya, diba? Ang way lang dyan is to know Him. Diba? By reading the Bible, spending time in prayer, at kapag lagi natin naririnig yung boses ng Panginoon, lagi tayong sensitive sa mensahe niya sa atin, most likely, yun din ang ilalabas natin sa buhay natin, diba? Pakita natin. Our words, yung mga kilos natin, diba? Kaya nga naman, ang ganda din ng mission, vision natin as a church sa Cathedral of the King, to know God and to make Him known. Kailangan, bago natin siya maipakilala sa ibang tao, kailangan kilalanin muna natin ang Panginoon. Makiisa tayo sa Diyos sa ganitong paraan. At ngayon naman, para sa titik at tugma, Nosi Balasi, Sir Master J.C. Hudloman. Magandang hapon. Ang piyesa natin sa araw na ito ay pinamagatang Nosi Balasi. At kung di mo yun nagets, mga medyo bata ka pa. Anyway, hindi rin ganun kahabaan yung piyesa, pero wala naman sa haba kundi nasa nilalaman. Kaya sana inyong magustuhan. Bakit nga ba hindi kabaitan at pagpapakumbaba ang una nating naipapamalas o napapakita? Nauuna ang yabang at ang gaspang, ang pagpapalalo at di pagpapatalo. Naiintindihan ko naman na sa hirap ng panahon, isang malaking hamon kung sinong mapagkakatiwalaan. Batid ko naman ang pangangailangan na protektahan ang sariling kapakanan, kung kaya't ang kabaitan ay may pag-aalinlangan. Pero kung gugustuhin naman, magagawa ng paraan na kahit sino ka pa at kahit sino pa yan, walang sinisino ang iyong kabaitan. Make us at one with you and with each other, Lord Jesus, Son of God and Son of Man. Here are my mother, father, sister, brother.
deep and wide. Maraming salamat, Holy Society of King David, para sa awiting Make Us at One with You and with Each Other. Kalma yung kanta. Yes, maganda. Sa bawat araw na dumadaan, meron tayong pag-asa dahil meron tayong Panginoon na nakikiisa sa atin. At pag nakiisa tayo sa Kanya, mapapakita natin yung Kanyang imahe. Yes. Mapapakita natin kung gaano siya ka-present sa buhay natin. At kung present siya sa buhay natin, magiging we will be like Christ to the people around us. Yes. Yun ang hope natin. Yes. Actually, ang ganda-ganda ng kanta kasi pinapaalala niya sa atin na kahit sino man ang ma-encounter natin sa buhay, no? Usually naman yung mga na-encounter natin, hindi naman kagaya natin. May iba-iba silang paniniwala, may iba-ibang background, di ba? May iba-ibang, kumbaga, faith and belief. Kung ano man yung difference sa atin sa kanila, yung being one with the Lord reminds us or urges us to be one with others also. Kaya pa Ate Lala, no? Meron palaging sinasabi ang aming patriarch na si Bishop Craig Bates na wala daw tayong magagawa pa para mahalin pa tayo lalo ng Panginoon. At wala tayong magagawa para hindi niya tayo mahalin. Kasi mahal niya tayo ng lubos-lubos. Kaya itong pagmamahal na to, yun ang, pag nakaisa tayo sa pagmamahal na ito, yun ang maibabahagi natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating simbahan, sa ating mga kapitbahay, at kahit sino pa man sila. Di ba? Gaya nung kanta, maging sino ka man. Yan, maging sino ka man. Balikan din natin, no? Si Master JC, yung titik at tugma niya. Alam mo, ang gusto-gusto ko sa piyesa ni Master JC ngayon ay kindness goes beyond our differences. Yes. Diba? Kahit sino pa man yan, di ba? Matanda, bata, mayaman, mahirap, kahit anuman, di ba? Our kindness should prevail. Diba? It's always choose kindness. Diba? Kasi yun ang karakter ni Lord. Diba? Magbabalik ang kape, kwento at kaalaman matapos ng ilang paalala. Welcome back to Kape, Kwento at Kaalaman. Ako po si Ate Cha. Ako naman si Ate Lala. Makakasama niyo kami hanggang 3:00 ng hapon. Actually, tuwing Sabado ito, kung hindi pa po kayo nakapag-like and follow dito sa Kape, Kwento at Kaalaman, I encourage you dahil marami po kaming episodes at themes na pinag-uusapan upang madagdagan ang ating kaalaman at maging lalo pa tayong mas close sa Panginoon. Lalo na ang theme natin para sa hapon na ito ay pakikiisa sa Diyos. Thank you so much, Baby Food Services, sa patuloy na pag-suporta sa Nakakataka, no? Huwag na kayong mag-atubili at tawagan ang Baby Food Services para sa inyong mga food catering needs. Yes. So, ngayon, Ate Chat, nabanggit mo nga, no? Ang tema natin ay pakikiisa sa Diyos. So, kayo, share nyo naman sa amin, paano ba kayo nakikiisa sa Diyos? Ano yung mga practical tips na pwede natin gawin para makiisa sa Diyos? Oo, para matulungan din ng ating mga sumusubaybay na maintindihan lalo kung paano din nila magagawa ang ganitong practice or habit. Kasi, you know what? Everything is habit. Pero hindi lang ito pag ngayon or isang beses ginagawa. Ang pakikiisa sa Diyos ay dapat araw-araw nating ginagawa.
Yes. Ngayon naman, pakinggan natin si Doc Grace sa Dulong-Tulong Pangkalusugan. Ang kanyang interviewing ngayong araw na ito ay no other than Dr. Merily Alberto. Ang tanong, Paano maging isang mental health first aider? ayan. Magandang hapon mga kaakibat! Welcome sa episode 33 ng Dunong Tulong Pangkalusugan. At ngayon, very special ang aking guest. Isa sa mga pinakamalalapit kong kaibigan mula pa nung med school. At aba mga kaakibat, top 8 lang naman to ng psychometrician licensure exam. So bigatin lang naman po yung guest natin sa araw na ito. So I would like to welcome sa segment natin si Merily Grace Alberto, RPM, MD. Ayan. Hello, Doc Meme! Hello, good afternoon po. Good afternoon, everyone. Ayan. So, ngayon mga kaakibat, since buwan pa rin ng Oktubre, yung topic natin para sa Sabadong ito ay may kinalaman pa rin sa mental health. So, para sa episode na ito, ituturo namin sa inyo ni Doc Meme kung ano nga ba yung mental health first aid. So, kung ano yung mga dapat ninyong malaman, ano yung mga ginagawa, ano yung mga steps, no, para maging isang mental health first aider. So, ayan. Sana marami kayong matutunan sa mini lecture natin para sa araw na ito. Okay. So, pag sinabi kasi natin, 'di ba Doc Meme, pag sinabi natin na mental health first aid, parang tulad lang din siya ng 'di ba, yung meron tayong tinatawag na basic first aid na yun yung mga ginagawa natin kapag halimbawa may naaksidente o nadisgrasya. So, kailangan ma-stabilize natin yung pasyente na iyon, no? Para, syempre, pag dinala siya sa ER. So, di ba, Doc Meme, parang ganun din naman sa mental health first aid na kapag ka may pinagdadaanan ng isang tao, let's say, talagang matindi na yung pinagdadaanan niya sa isip niya, and yung tipong parang sasabog na siya, o kaya naman ay may tendencies, no, na maging suicidal, or yun nga, yung tendencies na gusto na niyang kitilin, no, yung buhay niya. So, meron din tayong tinatawag na first aid para doon. So, yun nga yung tinatawag natin na mental health first aid. So, syempre, unang-una muna na kailangan nating gawin ay kailangan alam natin yung mga senyales, no? Kailangan alam natin yung mga signs na pinapakita ng isang tao or ng isang pasyente na mukhang meron na tong mental illness or mukhang mayroon na tong matinding pinagdadaanan. So maraming mga senyales yun at iisa-isahin namin ni Doc Meme yun sa inyo. So una, yung pagkakaroon ng bizarre or unusual thinking. So, parang ba napansin ninyo, parang lately, bakit iba siya mag-isip? Parang not the usual, no? Parang merong naging difference, no, sa kung paano siya mag-isip, paano siya magsalita. And then, pangalawa, yung pagkakaroon ng hallucinations, no? So, di ba, Doc Meme, marami tayong types ng hallucinations. Di ba? Meron tayo yung sa visual. Naririnig. Yeah. Yes, Yun, una, visual. naririnig. May nakikita na hindi nakikita ng ibang tao. Most Yes. common yung naririnig sila na hindi naman naririnig ng ibang tao. Yes. So, yun yung mga hallucinations. So, bakit ganun, di ba? Na parang sila lang yung nakakita, sila lang yung nakakarinig. Pero yung other people na nakapaligid sa kanila, wala namang naririnig, wala namang nakikita. So, actually, di ba, Doc Meme, hindi lang naman siya limited sa visual tsaka sa auditory. Di ba, meron din yung tactile sa pandama. Meron din yung tactile. Yung pakiramdam nila may gumagapang sa braso nila pero wala naman talaga. Yes. So, gano'n, no? Maraming klase ng mga hallucinations. And then, syempre, yung extreme mood changes. So, parang napansin natin, bakit biglang sobrang saya niya, o kaya sobrang lungkot naman, o kaya sobrang irritable. So, yung mga extremes of mood,
no, na napapansin natin. Tapos yung pagiging restless, parang laging pagod na pagod, no, pagiging agitated, parang mas mabilis uminit ang ulo, mas madaling mapikon, pagkakaroon ng disorganized behavior, parang hindi na niya naaayos yung mga gamit niya, halimbawa sa bahay, sa dorm, no, ang gugulo ng mga gamit niya. Yun, hindi siya organized, and even yung sa way of thinking niya, parang disorganized din yung mga thoughts niya. No, pagkakaroon ng marked decrease in activity. So parang dati active naman siya, mahilig siya pumunta sa gym or mahilig siya mag-exercise, gumala, ganyan. Tapos parang biglang parang all of a sudden, parang wala siyang ganang gawin yung mga bagay-bagay na na-enjoy niya noon. Pwede rin na difficulty concentrating, hirap siyang makafocus, no? Hirap siya na ma-focus yung attention niya sa isang bagay, parang lagi siyang balisa. Significant drop in performance at work or school. So parang ba sa mga estudyante, napansin ninyo na parang yung grades niya bumababa na lang bigla, no? O kaya halimbawa sa work, parang hindi na niya magawa yung, parang dati efficient naman siya sa work, tapos parang all of a sudden, parang hindi niya magawa yung even yung mga simple tasks na inuutos sa kanya. And yun, significant withdrawal from friends and family. Parang all of a sudden, ayaw niyang makipag-usap sa mga kaibigan niya, ayaw niyang makipagkita sa pamilya niya, sa mga magulang niya, parang bigla siyang hindi pala kausap or parang nag-isolate siya ng sarili niya. So marami pang mga signs, at yung ibang mga signs, ituturo naman sa atin ni Doc Meme. So, kadagdagan na signs is, ito yung mga taong nag-neglect ng self-care nila. So, usually, ito yung mga tao na yung usually paglalabas sila, ayos na ayos, pero mapapansin nyo bigla, parang pinapabayaan nila yung sarili nila na hindi agad nakakasuklay, hindi na nakakaayos. Kasama din dito na hindi sila nakakakain ng maayos. Unlike dati na, papansin nyo, lagi naman silang kumakain on time, pero bigla-biglang hindi sila agad-agad kumakain. Siyempre, mawawala ba yung suicidal thoughts or behaviors? Kasi itong mga taong to, minsan hindi natin napapansin. Minsan pabiro. Minsan nagsasabi sila na parang, minsan nga pabiro parang sasabi nila, ay, gusto ko na mamatay, gusto ko nang iwan lahat, gusto ko nang tapusin to. Yung mga ganon, we should pay attention to that. And actually, kasama dito yung non-suicidal self-injury, yung mga tao na sinasaktan yung sarili, minsan naglalaslas, and idadagdag ko na rin yung destructive or high-risk behavior. Kasi itong mga taong to, since yun nga, medyo yung pakiramdam nila, gusto na nilang mamatay, dahil gusto na nilang mamatay, hindi sila takot gumawa ng mga bagay na ikakapahamak nila. Kunwari, pag nagda-drive, minsan magdadrive sila sobrang bilis na parang walang pake kung mabangga sila or makabangga sila. Pwede din naman yung tipong, siguro isang example I could think of is, yung naglalasing ng sobra, kasi wala na silang pake if mapahamak man sila or what. Tapos kasama din yung confusion and disorientation, kasi ito yung mga tao na parang usually naman, diba, they function very well sa mga task nila, pero bigla-bigla parang nalilito sila, but hindi sila makakonsentrate sa ginagawa nila. Parang nawawala sila sa sarili nila in a way, kaya yung task nila, apektado din. And yun, emotional outburst, ito yung mga tao na hindi unusual sa kanila, pero bigla-biglang naiiyak, biglang nagagalit out of nowhere. And isa din sa common sa kanila is sleep problems. Usually, hirap silang makatulog. Isa yun sa mga actually warning signs. Pag yung tao, hirap makatulog. At bukod doon, sa mga nabanggit namin kanina ni Doc Meme, so nagkakaroon din ng mga weight or appetite changes. So,
parang extremes din kasi yan eh. Yung iba, kain ng kain, no? Dinadaan sa stress eating. So yan, familiar siguro kayo mga kaakibat dun sa term na stress eating. Yung iba naman, on the other end of the spectrum, hindi naman makakain. So either magigain ka ng weight or maglulose ka ng weight. Tapos being quiet or withdrawn. So kanina nga nabanggit ko, 'di ba, na parang nag-isolate sila from their friends and family. So parang dati ano naman, palakausap naman siya or parang dati madaldal naman siya. Tapos all of a sudden parang nandun nga siya pero parang 'di ba, physically there pero mentally not present. Parang yung attention niya nasa ibang lupalop pala, no? So, pwede din yung iba, no, na nagkakaroon na ng substance use problem. So, parang dahil sa matinding pinagdadaanan nila sa isip, no, sa mga problema na hindi nila ma-manage, ang nagiging endpoint nila, yung iba nalululun sa droga, no? So, yun, yung mga substance use sa mga pinagbabawal na gamot, or yung iba naman, yun nga, sobrang maglaseng, gaya ng nabanggit ni Doc Meme. Tapos feelings of guilt or worthlessness. So ito very very evident din ito, especially dun sa mga pinagdadaanan ay depression and also yung anxiety, no? Yung feelings of guilt na parang lagi nilang sinisisi yung sarili nila, na parang pakiramdam nila sila yung may kasalanan sa lahat, no? Yung self-condemnation very evident sa kanila. Tsaka yun nga, feeling nila na worthless sila, wala silang kwenta, yung buhay nila walang kwenta. And very significant po mga kaakibat yung last bullet. So usually, no, kasi as normal people, especially kapag nandun tayo sa mga highly stressful na situations, may mga times naman talaga na nagkakaroon tayo ng emotional outburst, no, may mga times na nagiging irritable tayo or yung talagang malungkot tayo. Pero for a normal person, usually, di ba, Doc Meme, nakaka-bounce back naman tayo agad. Kumbaga, hindi siya nagper-persist for a long time. Pero for example, halimbawa sa mga kaibigan ninyo or mga kapamilya ninyo, napansin nyo, parang ang dami nilang na-tick off, no? Parang na-check dun sa checklist natin. Tapos at the same time, parang ang tagal na, no? Lasting longer than 2 weeks. So, yun, mukhang yun, wake up call, no, sa atin ng mga potential na mental health first aider na mukhang kailangan na ng tulong nitong tao na ito. So yun yung pinaka-importante muna, first step natin, know the signs. Dapat alamin niyo ano ba yung mga senyales, ano ba yung mga pagbabago sa isang tao na kailangan ma-identify natin para alam natin kung kailangan na niya talaga ng tulong. Maraming salamat, Doc Grace and Doc Marilee Alberto. Batchmate pala niya to. So, kaya close sila, di ba? Alam mo, ang gusto kong ang pinaka natutunan ko dun sa interview, lahat pala tayo pwedeng maging mental health first aid. Ibig sabihin, tayo bilang kapwa, di ba? We have a responsibility sa mga kasama natin. Diba? Hindi natin kasi alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao sa paligid natin. Oo, sabi nga nila, diba, people are fighting battles that we know nothing about. Kaya be kind. And one of the ways to be kind and to be a mental health first aider is to validate. Huwag lang natin i-shut down yung mga feelings ng mga nakikipag-usap sa atin. Kasi yun na nga, pag meron silang share na nalulungkot sila or nade-depress sila or anxious sila, huwag natin sabihin na, oy, huwag ka na nga magsalita ng mga ganyan. Siyempre, ang gagawin natin is we will be a listening ear. Yes. Let's be the shoulder that they can cry on. Oo. Acknowledge natin yung feelings nila. Pakita natin na naiintindihan natin yung pinagdadaanan nila. Alam mo, tendency kasi niya, lalo na mga Pinoy, no? Pag kunwari may nag-share ng problema, tapos feeling contest ba? Sasabihin nung shareran, ay, hindi, wala yan sa naging problema ko. Wala sa lolo ko. Oo, diba? Parang nakipaglamang ka pa ng problema. Hindi naman yun yung dapat na response natin. Kapag merong tao na lumapit sa atin at nag-share ng problema, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan nila tayo. Yes. Diba? So, ibig sabihin tayo, we have that responsibility na
i-validate yung feelings nila, ipaalam sa kanila na naiintindihan natin yung pinagdadaanan nila, or pwedeng hindi naman talaga natin naiintindihan totally pero ipaalam sa kanila na hindi kayo nag-iisa at nandito ako para makinig. Isang paraan yan para makiisa tayo sa Panginoon. Dahil, alam nyo, di ba ang Panginoon, kapag nananalangin tayo, nakikinig siya sa atin. Di ba? Parang, every time na manalangin tayo at pakinggan natin yung boses niya, ang lagi niyang sinasabi sa atin ay, nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. May tulong na meron ako ipapadalang tulong para sa iyo. So yun ang nakuha ko doon sa Zoom interview ni Doc Grace kay Dr. Mary Lee na maging kaibigan. Gaya itong programang ito, Kape, Kwento at Kaalaman, nais namin talaga maging inyong kaibigan, kakwentuhan at karamay. Kung meron po kayong mga hinaing or meron po kayong problema sa buhay na hindi nyo i-share, bukas po ang ating linya. Maaari po kayo tumawag sa 0960-392-4929 kung kailangan nyo ng prayer at counseling. Mag-message lang po kayo sa amin dahil merong mga counselors na handang makinig sa inyo. Lalo na, pinag-usapan natin ang mental health. Yes. Okay. Actually, pinag-usapan na ni Kuya JR at Ate Shek a few weeks ago. Yun. And tuloy-tuloy lang yan dahil alam natin na very timely itong topic na ito. At makikiisa tayo sa Panginoon by doing our part. Yes. Sa susunod na parte naman ay ang reflection ni Father Leo Yangwas ng San Juan Evangelista Pasig Mission Church. Father Leo? Yung pong reflection ay hango sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galatia, Galatians 3 verse 27 to 28 na sinasabi sa atin that you have clothed yourselves with Christ and there's neither Jew nor Greek and that we are all one. Siguro sinasabi ho sa atin, ito isang paraan ni San Pablo upang ipakita ng mas maliwanag sa atin sa ibang perspective ang pinaka-importante at unang utos na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na mahalin natin ang ating Diyos ng buong pagkatao natin, isip, puso, kaluluwa at kahit yung ating katawan, at we are to love our neighbor as ourselves. So in some way, ito rin yung sinasaad ng Galatians sa atin, sa ating reflection ngayong umaga. At ito'y napaka-importanting utos nga sa atin dahil kailangan matuto tayong tumingin, tingnan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng ating Panginoon. We are to love others. So, napaka-importante na mamulat ang ating mata na iisa lang tayo. Kaya ito yung sinasabi rin ni Christ sa John 17, I am one with God, I am one with the Father, and I am one with you. So kung tayo po ang ating mata ay nabukas sa katotohanan na ito, ay siguro lahat po ng problema natin sa mundo, especially sa ating relationship sa bawat isa, ay mabibigyan ng solusyon kung ito'y naging realization sa ating buhay. Dahil kung ang tingin natin sa bawat isa ay kay Kristo, we cannot take advantage of Christ. Hindi natin pag-iisipan na masama si Kristo. Hindi natin gagawin na masama si Kristo, in short. Hindi natin mumurahin, hindi natin dadayain, hindi natin guguluhin ang buhay. So, ano gagawin natin kung hindi mahalin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa? Kaya nga sinabi, there's neither Jew nor Greek. Ibig sabihin, lahat ho ng tao. Whether hindi lang ho yung kagrupo natin, sa ating simbahan,
Ngunit yung lahat ho ng tao, whether kung ano man ang kanilang brand ng Christianity, whether Pentecostal ba yan, liturgical ba yan, o maaring Muslim ba yan, pinasabi na we are to treat others as Christ. Kaya nga sabi ni Christ sa Matthew 25, no? Do unto whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. At ang ating Panginoon po ay walang itinatangi. So, in short, binibigyan ho tayo ng Panginoon ng daan upang maipamuhay natin ang kaharian ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung ating pong titingnan ang ating buhay ay hindi ho po natin na isasagawa itong katotohanan na ito dahil kadalasan automatic na sa atin pag tayo nasa relationship o kung saan man tayo pumupunta. Most of the time tayo ay inihulman ng sanlibutan na ang buhay natin ay naging kompetensya sa bawat isa. Ang buhay natin ay pagiging paghuhusga sa bawat isa, kompetensya, paghuhusga, comparison, no? And we want to always to be better than others. And yan ho ay makikita natin sa nangyayari sa technology natin sa Facebook. Nag-post ng maganda yung isa, ay masihigitan ko yung isa. So that's not the way to live Christianity. Competition, comparison, making yourselves better than others and putting others down. Gagawin ba natin sa ating Panginoon yun? Hindi po. So kaya nga sinabi ko kanina na siguro lahat ng problema sa mundo ay masusolba at mabibigay na solusyon kung ang bawat isa sa atin ay magigising sa katotohanan na ito. That we are clothed in Christ, that there is no male or female, Jew or Greek. Sinabi ng Panginoon, Jew ni St. Paul, there's neither Jew nor Greek. Maaari sabihin natin, there's neither Muslim nor Christian, but you are all one in Christ. So we are challenged, no, sa ating buhay. Ano ba yung practice natin sa ating buhay? Ano ba yung devotion natin sa ating buhay upang matulungan tayo sa ating spiritual na buhay upang mabukas ang ating mata sa katotohanan na ito. So, God bless. May we all be, by the grace of God, may He open our eyes that we are one in Christ. Amen. Maraming salamat, Father Leo, sa inyong reflection ngayong hapon. Thank you so much na lagi kayong available to share your insights, especially dito sa ating theme for Kape, Kwento at Kaalaman, pakikiisa sa Diyos. Lagi po nating tatandaan na we are one. Iisa lamang tayo. Isa ang ating Panginoon at isa ang kanyang katawan. At tayo ang body of Christ. Pag sinabi body of Christ, diba? Hindi tayo watak-watak. Dapat meron tayong unity. Yes. Meron din tayong compassion. Kung ano yung tingin natin sa sarili natin, sa pamilya natin, yun din ang tingin natin sa kapwa natin. Kahit hindi natin masyadong kilala or hindi natin kilala, alam natin na we should reach out doon sa mga nangangailangan ng ating mga dasal. Dahil ito ang isang napakagandang halimbawa ng pakikiisa sa Diyos natin. Yung Diyos natin na napaka maunawain. Diba? Kung maunawain ang Panginoon, dapat maging maunawain tayo rin. Dapat kung generous si God, dapat maging generous din tayo. Yes. At yun nga no? One body. Nabanggit mo yon. Sa katawan natin, iba-iba yung function, di ba? Yes. Yung kamay, yung ulo, yung paa, iba-iba yung function mo. Hindi naman pwede maglakad yung kamay. Oo, di ba? So, dahil one body tayo lahat, believers, no? Even the non-believers, kahit iba-iba yung function natin, iba-iba tayo ng history, ng background, ng belief, ng faith,
na we are still one. We are created by one God. So, bago tayo magpaalam, meron tayong mga special announcements. Oh, simulan na natin, no? Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa previous week, no, ng Medical and Dental Mission. Naglanap to last week, October 21, sa Nagcarlan, Laguna. Congrats, napaka-successful. Alam mo, isang patotoo ng pakikiisa sa Diyos. Yes, oo. At also, on December 7, 2023, meron po tayong golf tournament mula sa Build for Life Foundation. Gaganapin po ito sa Hollow Ridge Filipinas Golf Course sa San Pedro, Laguna. Makita niyo po dyan kung gusto niyo pong makilahok. Kung golfer po kayo or meron po kayong mga kakilalang pwedeng mag-sponsor dito sa ating golf tournament, makita niyo po yung information dyan sa screen. For tickets and sponsorship, contact Leo Santos at 0905-991-1252 at si Deacon Sherwin Torres 0932-215-0461. Yan, okay. So, ang bilis talaga ng oras, no? Tayo na pala, mag-aalas 3. Ganun talaga because time flies when you're having fun and happy. Oo, syempre, I always enjoy my beautiful sister na kasama ko. Syempre, nami-miss ko yung isa doon. Syempre, mas miss na yun. Uy, teka lang, bago yan. Greet naman natin ang ating... Hindi mo nakalimutan ko tuloy. Ano ba yan? Grabe ka! Alam mo kung sino may birthday? Sino? Syempre, yung kambal namin. Hello, twins! Hello! Happy birthday, Annalise and Maria Cristiana Therese. Our beautiful twins are turning 17. Time flies nga talaga. Time flies. At also, Danelle David. Happy birthday! Yan. Next week, abangan kami ni Kuya Richie. Uy, ang pagbabalik. The return of the comeback. So, ang tema next week ay pagiging patotoo ng Diyos sa pamilya. Gusto ko yan. So good. Okay, so magpapaalam na po kami. Ako po si Ate Chat. Ako naman si Ate Lala. At nandito kayo sa Kape, Kwento at Kaalaman. See you next week! Bye! Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon.